Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, pambansang kamao, Senator Manny Pacquiao handa sa rematch kay Australian Jeff Horn. Boxing fans dismayado sa kinalabasan ng sagupaan kahapon. Pangulong Rodrigo Duterte nagbantang ipakukulong ang mga kritiko ng martial law sa Mindanao ilang araw bago ang paglalabas ng desisyon ng Korte Suprema sa petisyon. Resolusyon sa kaso ng 5 narco-generals na kay Pangulong Rodrigo Duterte na ang pagpapasya. Halos 100 pang pulis na sangkot umano sa ilegal na droga nanganganib na maalis sa serbisyo. Labi ng mag-iinang pinatay sa San Jose del Monte sa Bulacan, ililibing na ngayong linggo. Sospek sa krimen na nagnegatibo sa illegal drug test, hindi nangangahulugan na hindi ito gumagamit ng droga. Bagyong Emong nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility pero ilang bahagi ng bansa uulanin pa rin dahil sa epekto ng habagat. Mga dating naglaro sa PBA at selection ng UNTV Cup players maghaharap sa isang exhibition game bago ang championship game ng AFP at PNP sa executive face-off sa July 10. Magandang tanghali. Itinala ng Australian boxer na si Jeff Horn ang isa sa pinakamalaking upset sa kasaysayan ng boxing matapos na talunin si fighting Senator Manny Pacquiao kahapon sa pamamagitan ng kontrobersyal na unanimous decision. May report si James Cos. Ginulat na Australian challenger na si Jeff Horn ng buong mundo nang talunin si Filipino boxing icon Manny Pacquiao at tanghaling bilang bagong WBO welterweight champion sa ginanap na Battle of Brisbane kahapon. Sa unang round ng laban, naging malakas ang opensiba ni Horn. Kita rin ang pagiging agresibo nito sa mga sumunod na round. Hindi naman natinag si Pacman at nagawa ring makabawi sa ilang round. Sa round 8, bumagsak si Horn. Ngunit tinawag ito ng referee na isang slip. Sa huli, naagaw ng 29-year-old fighting teacher ang titulo sa 38-year-old na fighting senator by a unanimous decision sa score na 117-111, 115-113 at 115-113. Controlling that gap, that distance, it really made it a lot easier to see his punches coming, and so that aspect, which is just the size difference of both of us, was a big advantage. We've gone over the strategy. As I said, you plan the work, you work the plan. We did that to perfection. Jeff executed beautifully today, and it just went pretty much exactly how I thought it would go. I thought it was a pretty close fight, though. I thought Manny had a real good round in the ninth. I thought it was maybe a 2-point round, and I just told Manny to give me one more of them, and the fight's over and it's done. But he just couldn't do it. I take massive confidence from this fight. Now I've got to look at the other guys that are up there as well, which is Keith Thurman and Errol Spence. Sa kabila ng pagkatalo, inirerespeto ni Manny ang desisyon ng mga hurado, subalit tiniyak nito na handa siyang harapin muli si Horn sa isang rematch. Hudyat na hindi pa handang magretiro sa boxing ang pambansang kamao. James Cos, UNTV News and Rescue, Australia. Kung mismong si Pacquiao ay takang-taka kung bakit siya natalo, gayon din ang kanyang mga fans. Para sa kanila, si Pacquiao pa rin ang kampiyon at hindi si Jeff Horn. May report si Leslie Longbowen. Muling sinuportahan ng sambayan ng Pilipino ang naging laban ni Senator Manny Pacquiao kahapon. Pigil hiningang pinanood ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng bansa ang laban ng fighting senator sa tinaguriang fighting teacher ng Australia. Pansamantalang nakalimutan ng mga evacuee ang kasalukuyang sitwasyon sa Marawi City habang pinanonood ang Pacquiao-Horn bout via live streaming sa Marawi Provincial Capital. Sama-samang sumuporta ang mga sundalo at mga bakwit sa ating pambansang kamao laban sa Australianong boksingero. Rinig na rinig ang hiyawan sa tuwing makakasuntok sa kalaban ang Pinoy boxing champ. Kaya ganoon na lamang ang kanilang pagkadismaya nang i-anunsyo si Jeff Horn bilang bagong WBO welterweight champion. Tatatulan na si Pacquiao. Hometown decision yan eh. Yun talaga. Mahal yung mga tao. Wala. Klarong-klaro. Basag-basag ang mukha si Pacquiao. Yung dito lang. Ano niya? Aksidente pa. Eh siya, basag-basag ang mukha. Bakit panalo yung... Ay nako, nakakalungkot.
Nakakalungkot pero let us all be sports. Kung yun talaga yung decision, edi yun na yun. Hindi rin kumbinsido ang ating mga kababayan sa Metro Manila sa naging resulta ng laban. Parang may bias. Kitang-kita kahit saan publiko. Alam nila kung sino panalo para sa atin. Sa puso natin, alam nyo rin yun. Bilang reporter kayo. Diba? Para sa akin, panalo pa rin si Pacquiao. Kahit saan man, kahit mag-rematch, sa kanya pa rin ako. Gayunpaman ipinaabot pa rin ng mga kapwa-senador ni Manny ang kanilang pagbati sa ipinakita nitong magandang laban. Anila manalo man o matalo ay proud pa rin ang mga Pinoy sa pambansang kamao. Nagpasalamat naman ang Malacanang sa hindi matatawarang suportang ipinagkaloob kay Senator Manny Pacquiao ng ating mga kababayan. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, si Pacman ay mananatiling People's Champ, pambansang kamao, at isang national treasure sa global sports. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Si Pangulong Rodrigo Duterte na ipakukulong ang mga kumukwestiyon sa martial law sa Mindanao ilang araw bago ilabas ng Korte Suprema ang desisyon sa mga petisyon laban sa batas militar. May report si Asher Cadapan Jr. Nakatakdang maglabas ng desisyon ang Korte Suprema ngayong linggo kaugnay ng mga petisyon na kontra sa pagdedeklara ng martial law sa Mindanao. Ngunit nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi makikinig sa resulta ng investigasyon ng mataas na hukuman kundi sa rekomendasyon lamang ng Armed Forces of the Philippines. Nagbanta pa ang Pangulo na ipakukulong ang mga kritiko ng martial law. Now say, when is the time to leave the martial law? Then I will ask the military and the police. Is it safe now? And if the chief of staff, pati yung PNP would say, everybody would be safe and it's okay now. Believe ko. Otherwise, it's not dependent on the whim na punta Supreme Court. Maniwala kaya ako, tingin ko magulo pa, palif mo. Hulihin kita. Pasok na tuloy kita sa kulungan. Dagdag pa ng Pangulo, ginagawa lamang niya ang kaniyang katungkulan na protektahan ang sambayan ng Pilipino. Handa umano siyang makipagkompromiso sa ibang bagay, ngunit hindi papayag kung ang kapakanan ng mga mamamayan ang nakasalalay. Alam mo, sa totoo lang, yung konstitusyon, yung papel that martial law will be declared. Kagaya rin yan sa military patipol. Papel yan, wala yan. Dito yun, that I will serve and protect and defend the Filipino nation. Yun lang ang sinusunod ko. Ayaw ba kung ipapasubo ng lalo na bayan ko. We can talk of anything else and make compromises maybe, but not when the interest of my country is at stake. Di talaga yan. That is not negotiable. Umani ng batiko si Pangulong Duterte dahil sa pagdedeklara nito ng martial law sa Mindanao upang masugpo ang kaguluhan partikular na sa Marawi. Ngunit tinutulan ito ng ilang mambabatas at nagpetisyon sa Korte Suprema na ipatigil ito dahil labag umano ang pagdedeklara nito sa saligang batas. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Patuloy ang isinagawang operasyon ng militar laban sa Maute Group sa Marawi City. Kahapon, naglagay ng sniper's nest sa mga matataas na gusali ang mga sundalo. Samantala nitong nakalipas na Sabado, 3 sibilyan ang na-rescue ng tropa ng pamahalaan. Pusil pa misil, pusil. Kinikaliko din niya na siro. Kapanganto na uwan. Naplin na may building siya. Ayon sa AFP, umabot na sa mahigit 400 ang bilang ng mga nasawi sa bakbakan ng mga sundalo at Maute Group sa syudad na ngayon ay nasa ika-6 na linggo na. Naghahanda na ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga negosyong ibibigay sa mga taga-Marawi City para sa agarang pagbangon ng lungsod mula sa giyera. Narito ang report ni Nel Maribuho. Wala pang 1% sa kabuuan ng gross domestic product ng Pilipinas ang nanggagaling sa Lanao del Sur kung saan matatagpuan ang Marawi City.
dahil sa nagpapatuloy na bakbakan ng tropa ng pamahalaan kontra mga teroristang grupo, maraming establishmento sa lungsod ang nasira. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, bagamat maliit lamang ang kontribusyon ng naturang lalawigan sa ekonomiya ng bansa, inihahanda na rin nila ang mga programa upang muling mabuhay ang pagnenegosyo sa mga lugar na apektado ng kaguluhan. Agad nila itong sisimulan sa oras na magbalik na sa normal ang sitwasyon sa Lanao del Sur. There are businesses there kung hindi lang nagkagera. So pag nawala, nag-normalize yan, balikan lahat yan doon. And we'll try to revive the market there. We'll try to support them with livelihood para talaga mabuhay ulit, bumalik yung economic activities as they are rebuilding the homes. Pabor din ng DTI na lalong higpitan ng seguridad sa lalawigan kahit matapos na ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Ito ay upang maibalik rin ang kumpiyansa ng mga negosyante at mamumuhunan sa lugar. We need police and military presence. Maybe baka by that time hindi na military, it could be police presence. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Pasay City. Nag-alok si Pangulong Rodrigo Duterte ng tigil putukan sa New People's Army sa gitna ng gera na nagaganap sa Marawi City. May report si Rosalie Cos. Well, muna natin, I asked the NPAs now. Kaya sabi ko, if you or your friend, tell them that they can announce and I will announce a total ceasefire. In the meantime that we are busy dealing with the problem in Marawi. Ito ang mga binitiwang salita ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa NPA noong Sabado ng hapon sa pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng Davao del Sur. Ayon sa punong ehekutibo, handa siyang magdeklara ng tigil putukan kung magdedeklara rin ng ceasefire ang CPP, NPA, NDF. Sinabi rin ng Pangulo na matutuloy din ang usapang pangkapayapaan ng pamahalaan sa komunistang grupo kung titigil ang armed wing nito sa pag-atake at pagpaslang sa mga sundalo. So let's fight on even ground. I'm willing to accept the offer that you stop fighting. Good. I accept that. And we can talk again, I said. Wag lang yan terorista. Pero you must realize that 50 years is 50 years of fighting. Bone weary ng tao dyan. Hindi na believe sa inyo, hindi na rin believe sa amin. Matatandaang hindi natuloy ang nakatakda ng 5th round ng peace talks sa the Netherlands noong May 27 matapos ipag-utos ng Communist Party of the Philippines sa NPA na paigtingin pa ang pag-atake sa puwersa ng pamahalaan kasunod ng pagdedeklara ng martial law sa Mindanao dahil sa Marawi crisis. Dagdag pa ng Pangulo, sinisikap nila na makamit ang matagal nang inaasam na kapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at iba pang Moro groups tulad ng MNLF at MILF. Subalit aminado siya na hindi niya makokontrol ang lahat sa panig ng pamahalaan kung magpapatuloy ang mga pag-atake. We are just co-workers in government staff police. But the only reason na medyo mataas ako, but I do not control everything. And I cannot control everybody. Anong sabihin? Sila mo nga akong sugo, naingon sila, dili may anak. Kasi, dalawa kasi ang salita ninyo. Ano ba, undang ba mo? Mag-istorya ta o if you want to stop fighting, you want to talk to us, then my God, please stop killing us. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Philippines. Magsasagawa ng joint patrol ang Pilipinas at Indonesia sa Celebes Sea ngayong linggo. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, ang joint patrol ay naglalayong protektahan ang boundary sa dalawang bansa, lalo na sa Davao Gulf laban sa masasamang elemento. Sa pamamagitan rin ito, hindi magagawa ng mga terorista, lalo na ang mga miyembro ng Maute Group. Isasagawa ang send-off ceremony sa Sasa Wharf sa Davao City sa Huwebes. Balik trabaho na si Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang ilang araw na pahinga. 3 pulong ang nakaschedule ng Pangulo ngayong araw na kinabibilangan ng pakikipag-usap kay US Ambassador to the Philippines, Song Kim, at cabinet meeting mamayang 3:00 ng hapon. Wala pang detalyeng ibinibigay ang Malacanang hinggil sa agenda ng meeting ng dalawa. Ipinapalagay na pag-uusapan ng dalawa ang Coordinated Counter-Piracy Patrol nito lamang Sabado sa Sulu Sea ng US at Philippine Navy.
Bukod sa pamimirata, layon din ito na mapigilan ang iba pang transnational crime bilang commitment ng Estados Unidos sa pagtulong sa pagbibigay ng seguridad sa Indo-Asia-Pacific region. Samantala, umupo na bilang bagong governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong araw si Nestor Espinilla Jr. Makakausap natin sa telepono si Nel Maribohok para sa detalye ng ulat. Yes, Nel? Victor, huling araw na bilang governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas si Amando Tetangco Jr. Ngayong araw ay formal nang umupo ang itinalaga ni Pangulong Duterte bilang bagong pinuno ng BSP at bagong chairman ng Monetary Board na si Governor Nestor Espinilla Jr. Si Espinilla ay halos 30 taon na rin na naninilbihan sa BSP at naging Deputy Governor for Banking, Supervision and Regulation. Ang turnover ceremony ay kasabay ng anibersaryo ng pagkakatatag ng BSP. Kabilang sa mga reformang nais niyang magawa ay ang pagsuporta sa mga panukalang batas tulad ng pagpapalakas ng Anti-Money Laundering Act. Malaki ang papel na ginagampanan ng BSP pagdating sa usaping pang-ekonomiya ng bansa, kung saan pangunahin sila nagbabantay sa monetary policy at nagiging takbo ng halaga ng bilihin sa bansa. Yan muna ang ating update, Victor. Maraming salamat, Nel Maribohok, nag-uulat sa Pasay City. Susunod, Bagyong Emong. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility pero habagat magpapaulan pa rin sa ilang lugar. Presyo ng LPG may rollback pero diesel, gasoline at kerosene tataas ngayong linggo. Suspect sa pagmasaker sa Magina sa Bulacan, hindi nangangahulugan na kahit nagnegatibo ito sa drug test ay hindi ito gumagamit ng droga. Ililibing na ngayong linggo ang labi ng mga biktima ng Bulacan Massacre. Samantala, negatibo naman sa drug test ang pangunahing suspect sa krimen. May report si Nestor Torres. Nakatakda ng ilibing sa Miyerkules ng umaga ang labi ng mag-iinang pinaslang sa San Jose del Monte, Bulacan noong nakaraang Martes. Nagdesisyon ang padre de pamilya ng mga nasawi na si Dexter Carlos na sa Citrus Public Cemetery sa Sapang Palay, San Jose del Monte, Bulacan na lamang ilibing ang mga ito at huwag nang iuwi sa Cagayan Valley. Wala na ring hinihintay na kaanak si Dexter dahil nakauwi na sa Bulacan ang kanyang pamilya galing sa Cagayan Valley at ang pamilya ng kanyang asawa galing naman ng Davao. Mabait at mapagmahal na kapatid. Masiyahin, maalalahanin. Yung mama ko, mabait to, super bait din. Mapag-alaga sa mga anak. Sana ang ginawa ni Miling doon sa mga anak ko, sa apo ko, maranasan din. Gusto ko, gaya din yung ginawa nila sa kanya. Yun din ang gagawin sa kanya kung maaari. Samantala, nagnegatibo naman sa drug testing ang pangunahing suspect sa Bulacan Massacre na si Carmelito Miling Ibanez. Ngunit ayon kay San Jose del Monte Chief of Police Superintendent Spitz Macariola, posibleng naalis na sa sistema ng suspect ang drug substance dahil mahigit 40 oras na ang lumipas bago pa nasuri ang suspect. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng mga San Jose del Monte Police ang resulta ng isinagawang DNA test sa katawan ng mga biktima upang maimatch sa DNA ng suspect. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Samantala, nilinaw ni Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa na hindi na kailangang isailalim pang muli sa drug test ng suspect sa massacre sa Bulacan. Ayon kay De La Rosa, sa kabila na negatibo sa illegal drugs ang suspect, hindi ito nangangahulugan na hindi siya gumagamit ng shabu. Sinabi ni General De La Rosa na ayon sa kanilang chemist, hindi na maaaring matrace ang droga sa katawan ng isang tao makalipas ang ilang araw. Hindi rin makikitahan ng bakas ng ipinagbabawal na gamot ang isang tao kung malakas ang metabolismo nito at kung hindi nito naabot ang required potency level ng isang droga. Mayroon namang ilang nagmungkahi na isailalim sa blood test ang suspect, subalit nanindigan si De La Rosa na hindi na ito kailangan. Pero what's the point? Hindi naman ang kinaso natin sa kanya is drug use. Ang kinaso natin sa kanya is murder. Bakit pa namin gagastusan or para lang talaga to satisfy lahat ng what's the use?
Di ba? Hinabi naman niya na nagsabo siya. Pinaratangan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga human rights group na nagbubulag-bulagan na sa naganap na massacre sa San Jose del Monte, Bulacan nito lamang nakaraang linggo. Narito ang report ni Janice Inhente. A grandmother, a wife, 3 children, patay. Anong sinabi ng trip lang yun, sir? Nagpahayag ng matinding galit si Pangulong Rodrigo Duterte sa sospek sa pagpatay sa mag-ina sa San Jose del Monte, Bulacan noong nakaraang linggo. Sa talumpati ng Pangulo sa pagdalo nito sa ika-50 anibersaryo ng pagkatatag ng probinsya ng Davao del Norte, isinelaysay nito ang ginawang pagpaslang sa asawa, 3 anak at biyanan ni Dexter Carlos, isang security guard. Agad namang naaresto ang sospek sa pagpatay na si Carmelino Meling Ibanez na umaming siya ang gumawa ng krimen. Kasabay nito, muling tinuligsan ni Pangulong Duterte ang mga human rights group dahil sa aniyay pagbubulag-bulagan ng mga ito sa mga biktima ng mga kriminal. And you know that every day, as there is an addict that is killed, there is also an innocent person who is held up, hold upan, mamatay, makawatan. And these idiots just keep it a blind eye. Sa halip aniya na protektahan ang mga biktima ay ang karapatan ng mga kriminal pa ang dinedepensahan ng mga ito. Pero ito, you can never hear the human rights or the human rights lawyers even just an expression of sympathy and condemnation. Pero wala pakialam ang mga Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Ipinapaubaya na ni PNP Chief Ronald De La Rosa kay Pangulong Rodrigo Duterte ang kahihinatnan ng kaso ng 5 narco generals. Mula sa Camp Crame, may report si Mon Ocson live. Go ahead, Mon. Magandang tanghali, Kim. Pirma na lamang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang hinihintay upang malaman kung anong desisyon dito sa 5 narco generals na i-forward na ng NAPOLCOM sa Malacanang ang resulta ng kanilang investigasyon. Kabilang sa mga ito, sina General Marcelo Garbo, dating General at ngayon Daan Bantayan Mayor Vicente Loot, dating NCRPO Chief Joel Pagdilaw, dating NCRPO Chief Edgar Tino at dating Region 11 Director Bernardo Diaz. Hindi ko sila pwedeng i-dismiss na ako magpipirma ng resolusyon. Dahil third level police officer sila, ang dismissal niyan, yung appointing authority, kung appointing authority na si Presidente. Siya talaga magpipirma ng dismissal nila. Samantala, nanganganib na maalis sa kanilang katungkulan ang halos 100 pulis na napatunayang sangkot sa iba't ibang katiwalian at masamang gawain. Sa ngayon ay nasa 160 ng mga pulis ang natatanggal sa pwesto. Karamihan sa mga ito ay sangkot sa katiwalian gaya ng pangingikil, iligal na droga at iba pa. Ngayon ay may nakalinya na 84 na mga pulis na nanganganib na maalis sa pwesto. Marami rito ang nagpositibo sa paggamit ng iligal na droga at paglalaglag ng mga kasong may kinalaman sa bawal na gamot. Pinabulaanan naman ng PNP na mabababang ranggong pulis lamang ang naaalis sa pwesto. Ratio and proportion. Let us be realistic with numbers. Sino ang mas marami? Yung PNCO, di ba? Kukunti lang officers. So, kung may ratio and proportion, mas marami talaga ang gumagawa rin ng kalukuhan sa PNCO kaysa officers. Dahil mas marami sila eh. So, mas marami yung nahuli na PNCO. Hindi ba sinasabi na pinagtakpan natin yung, alam mo, tuwang-tuwa nga tayo kung mayroong official na nahuli dahil that can prove na talagang sincere test ating ginagawa. Kim, sinabi ni Chief PNP na asahan daw na sa mga darating na araw ay madadagdagan pa itong bilang ng mga pulis na maaaring maalis sa pwesto dahil sa masamang mga gawain. Sinigurado rin ni PNP Chief na hindi na mababalik sa tungkulin itong mga naalis sa pwesto bilang pagsusulong ng tinatawag na internal cleansing ng PNP. Yan ang latest dito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Kim. Maraming salamat, Mon Ocson, nag-uulat mula sa Camp Crame.
Pinalawig pa ng pamahalaan ng Saudi Arabia ang amnesty period para sa mga undocumented expatriate o foreigner sa bansa. Noong June 30 pa dapat natapos ang 90-day amnesty period, ngunit pinalawig pa ito hanggang sa July 24, 2017. Mahigit 14,000 undocumented Filipinos na ang nagparehistro sa Philippine Embassy sa Riyadh at Philippine Consulate General sa Jeddah. Sa nasabing bilang, mahigit 5,000 pa lamang ang nakauwi sa Pilipinas. Nagpatupad ng rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ang ilang kumpanya ng langis. Piso at 65 sentimos ang nabawas sa kada kilo ng Solane at easy gas o katumbas ng mahigit 18 pesos sa kada 11 kilogram na tangke. Kaparehong rollback din ang ipinatupad ng Petron sa presyo ng gasul at Fiesta Gas. Bukod dito, may 72 sentimos na bawas presyo rin ito sa kada litro ng X10 Auto LPG. Samantala, inaasahang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng mga oil industry player, 60 to 70 centavos ang madaragdag sa presyo ng kada litro ng diesel. 30 hanggang 40 centavos naman sa gasolina at 50 to 60 centavos ang inaasahang price increase sa bawat litro ng kerosene. Ito ang unang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo matapos ang 4 na sunod na rollback nitong nakalipas na buwan. Aprobado na ng Department of Budget at Department of Finance ang pondo bilang subsidiya sa mahigit na 200 drivers at operators ng pampublikong sasakyan sa bansa. Nasa telepono si Joan Nano para sa detalye ng ulat. Yes, Joan? Yes, Kim, magkakaloob ang Department of Budget and Management at ang Department of Finance ng tig 80,000 pisong subsidiya sa 250 mga jeepney driver at operator sa Metro Manila ngayong taon. Ang naturang hakbang ay bahagi ng planong Public Utility Vehicle Modernization Program na isinusulong ng pamahalaan sa pangunguna ng Department of Transportation. Unang ipagkakaloob ang naturang pondo sa mga jeep na bumabiyahe mula Senate hanggang PICC sa Pasay City area. Gayun din ang mga jeep na may rutang Taguig patungong Pasig at ang mga may biyaheng Pateros hanggang Port Bonifacio sa Taguig City. Bukod pa dito, aprobado na rin ang nasa 2.2 billion pesos na pondo na ipapamahagi sa mga jeepney driver at operator sa buong bansa pagsapit ng taong 2018. Sa pagdayangan ng LTFRB, aabot sa halos 28,000 mga tsuper at operator ang makikinabang sa programang ito kung saan nasa 28,347 na mga bagong unit ng jeep ang inaasahang maipapamahagi sa tulong ng gobyerno. Samantala, muli namang nagsagawa ngayong umaga ng noise barrage ang grupo ng Piston upang muling kondenahin ang planong jeepney modernization program ng DOTR. Patuloy pa rin tinututulan ng grupo ang nasabing plano at iginigit pa rin ng mga ito ang rehabilitasyon sa kanilang mga jeep sa halip na modernisasyon. Ayon pa sa grupo, negosyo at hindi serbisyo ang tunay na dahilan umano ng programa kung saan may ibaan nilang mga negosyante ang makikinabang dito at hindi naman talaga ang publiko. Muli namang nagbanta ang grupo ng isang malawakan tigil pasada sakaling hindi pa rin sila pagbigyan ng pamahalaan sa kanilang hinihiling na jeepney rehabilitation. Kim? Maraming salamat, Joan Nano, nag-uulat mula sa Quezon City. Mas pinaaga pa ng Light Rail Transit o LRT Line 2 ang mga biyahe nito simula ngayong araw. Alas 4:30 na ng madaling araw ang first trip mula Santolan hanggang Recto para makasabay sa maagang biyahe ng LRT 1 at MRT Line 3. Ayon kay Light Rail Transit Authority Administrator, Retired Police Director Reynaldo Beroya, ito ay upang maserbisyohan ng mga pasahero na maagang pumapasok sa kanilang trabaho at makaiwas sa mabigat na trapiko. Dumami na ang mga pasaherong pinipiling bumiyahe ng mas maaga upang makaiwas sa mabigat na trapiko. Inakip ang isang lalaki na umunoy nagnakaw ng motorsiklo sa entrapment operation ng pulisya sa Maynila kahapon. May report si Asher Cadapan Jr. Isang 19 anyos na kinilalang si Kuniharu Mangaron na umano'y motor napper ang inaresto ng Manila Police sa Tayuman, Maynila. Ayon sa mga otoridad, dinala umano ng suspect ang isang motorsiklo sa isang motor shop malapit sa lugar upang ipaayos ang susian nito. Ayon sa mekaniko, tila dinistrongka ang susian ng motorsiklo kaya naman naghinala ito at agad ipinagbigay alam sa mga otoridad. Dito rin napag-alaman na inalok ng suspect ang mekaniko sa pagbebenta ng motorsiklo sa halagang 15,000 piso.
Isang biktima naman ng pagnanakaw ng motorsiklo na nagreklamo sa Manila Police ang nagkumpirma na sa kanya ang sasakyang ipinapaayos ng suspect. Agad na nagsagawa ng entrapment operation ng anti-carnapping unit ng Manila Police District at matagumpay na nahuli ang suspect. Ayon sa otoridad, tinutugis pa ang posibleng kasabwat nito dahil pang-apat na kaso na ito ng pagnanakaw sa loob ng compound kung saan nakatira ang biktima. Meron silang 3 kaso dun sa gate nila. Pero nakakapagtaka nung nakawin yung motorsiklo, wala man lang ni isang tumahol. And then it turned out, kinabukasan yung lahat ng aso parang nadroga. No? Dahil maghapon na daw ginagalaw, hindi gumagalaw yung mga aso. Posibleng maharap ang suspect sa kasong paglabag sa anti-carnapping law. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Manila City. Patay ang mag-live-in partner sa tapat mismo ng kanilang bahay matapos pagbabarilin kagabi ng mga hindi pa nakikilalang suspect sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. Narito ang report ni Rajel Adora. Nagkukwentuhan lang umano ang mag-live-in partner kasama ang kanilang mga kaibigan sa tapat ng kanilang bahay sa Barangay Batasan Hills, Quezon City nang biglang pagbabarilin ng 2 di pa nakikilalang suspect pasado alas 9 kagabi. Dead on the spot si Ana Lusoberano alias Balot habang naisugod pa sa ospital ang kalipin nitong si Anthony Arellano, ngunit dineklara rin itong dead on arrival ng mga doktor. Ayon sa nakakita sa pangyayari, nagkukwentuhan umano sila nang may dumaang 2 lalaking nakajacket at nakamaskara. Parang sa menyas lang po siya ng ganun. Menyas po. Tawag may ganun lang po. Parang pinaupo? Parang ganun lang siya. Kasi nakaupo ko dyan, biglaan tumayo, pinapabalik mo. Yun, sinakita kong nakalingon po yung isa. Nakalis na po ako, bigla na po umalis kasi pumutok na po eh. Makarinig na lamang umano sila ng 7 putok ng baril. Ayon pa sa kanya, gumagamit umano ang 2 ng illegal na droga noon. Sa ngayon ay inaalam pa ng otoridad ang pagkakakilala ng mga suspect at kung posibleng may kinalaman sa illegal na droga ang nangyaring pamamaslang. Rajel Adora, UNTV News Rescue, Philippines. Samantala, alamin naman natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihahatid ng ating kasangbahay na si Prima Salonga Gloria. Maya Paugto, Prima. Dakala salamat Kim at Maya Paugto ka rin kay katamong kasambahay. Ini kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Minukyat na king maigit, dinalang libong sangkut king droga, ing sinuko king otoridad kay bat ning pabanuang kampanya na ning Philippine National Police king ipagbawal ng panulo. Ining balita ng Sherwin Kulubong. Isang taon na nang simula ng Philippine National Police ang anti-illegal drugs campaign nito na Project Double Barrel na nagresulta ng libo-libong mga drug pusher at user na naaresto sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Tulad na lamang sa Calabarzon region kung saan mabot na sa mahigit 16,000 mga drug personalities ang naaresto. Mahigit 145,000 naman ang mga kusang sumuko sa PNP na umaming nagbebenta at gumagamit ng illegal na droga. Umakyat naman sa 379 ang mga pusher at user ang napatay sa mahigit 10,000 operasyon ng Calabarzon Police. Sa dami ng nahuli namin, I think our personnel, I can see that all of our police stations are performing well. Even I can personally say that they are performing beyond their operational capacity already. So pagod na talaga yung mga tropa natin because we are determined to move on dito sa campaign ng ating Pangulo. Bunsod ng pinaigting na kampanya sa pagsugpo sa iligal na droga, malasardinas naman ang naging sitwasyon ng mga bilanggo sa mga kulungan. At araw-araw po, on an average, ang naaresto po natin na personalities ranging from an average of mga 30 to 50 personalities. So at this figure, we're looking at a crisis later on in terms of yung jail lock-up cells sa population. Humingi na ng tulong sa mga local government officials ang Pro4A upang agad na solusyonan ang problema sa mga bilangguan. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Delikado na milako laking listahan dareng drug-cleared barangays ing 19 man lugar king Cebu. Ining balita ng Gladys Tuwabi.
Niabot na sa 120 ka barangay ang gideklarar nga drug-cleared sa probinsya sa Cebu karong tuiga. Apan sa padayon nga monitoring nga gipahigayon sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 7. Nigawas nga nagpositibo gihapon sa illegal nga droga ang drug surrenderers gikan sa 19 ka barangay sa probinsya. Katong mga na positive for drug testing kay part sa ato ang drug-cleared status, katong tanan nga surrenderers anak nga barangay ato na siyang i-undergo og 100% drug testing. Apil na niini ang pipila ka mga barangay sa munisipalidad sa Bulhoon, Catmon, Bourbon, Poro, Todela, San Francisco, Sugod ug Tabogon. Maong patubagon sa ahensya ang mga opisyal kabahin niini ug posible nga maatubang pa sa administrative charges kung mapamatud-an nga nagpasagad. As part of procedure, padalhan usa nato sila og sulat, asking them to explain, and then basing on their explanation, diha na nato tan-awon. We are a committee. Once we have seen naay negligence on their part, atong i-revoke yun. And then we will be filing cases. Awag sa PIDEA 7 sa tanang mga opisyal sa drug-cleared barangay sa probinsya nga dili mahimong kampante o padayon nga tutukan ang ilahang sakop. Kini nga lakang isip suporta sa war on drugs sa karong administrasyon. Gladys Tuwabi, UNTV Balita ug Rescue Cebu. Magpatupad lang ngayon bayong checkpoint scheming AFP Joint Task Force Zamboanga bang mas lalo da pangasik na nga ning pamagpatupad ng seguridad king balen. Ining balita ng Dante Amento. Un nuevo checkpoint scheme el actualmente ta implementa el AFP Joint Task Force Zamboanga. Particularmente ta conduci con ese na costa este y costa oeste del ciudad de Zamboanga como mag-entrada desde na diferente provincia. Na nuevo esquema, estricto ya también man inspección con el mga privado vehículo, especialmente ya se tiene a bordo uniformado personajes y tal lleva mga pusil maskin ay manda conoce ellos mga miembro del AFP o PNP. Necesita saber si tiene ellos bastante documento para viajar y no puede permitir para caminar hasta no hay clearance. Ang mga armado ay dapat naming siyasatin ng maayos. So kung ito man ay magkakaroon ng ganitong pangyari, i-hold namin po sa kung saang unang checkpoint na magkakaroon po ng ganito. Ibabalidate kung may mga mission order po ba, mga armas, lalo kung miski pa ito ay sundalo o hindi man. Asigon con Coronel Lionel Nicolas, comandante del Joint Task Force Zamboanga, por medio de este no hay quien puede entrar grupo o individual primeramente en la ciudad de Zamboanga que ahora ta enfrenta del otro amenazo. Maskin hindi sigon, fácil el proceso debe hacerse por el bien del público. So medyo maraming proseso, but the intention here is to make sure na wala talagang makalusot as much possible na mga uniform personnel, civilian man o military na papasok dito sa ating city. El advertencia del mga autoridad na mga sibilyan que evita o sa oliva las cosas que prohibido igual con el uniforme del mga soldado y pulis. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. At yan yung katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king katamong bansa. Mibalik kayo, Kenty. Nakasalamat, Prima Salonga Gloria. Susunod, maging ang mga Hollywood star at NBA players na dismaya sa kinalabasan ng desisyon ng laban kahapon ni Pacquiao at Horn. 8 patay sa 3 car bombing sa Damascus, Syria. At dating pro players at selection ng UNTV Cup players maghaharap sa isang exhibition game bago ang kampyonatong sagupaan ng PNP at AFP sa UNTV Cup Executive Face-Off sa July 10. Maraming celebrities sa iba't ibang panig ng mundo nagsabing dinaya si fighting Senator Manny Pacquiao sa laban nito kay Jeff Horn. May report si Marisol Abogadil. Bumaha ng iba't ibang reaksyon sa social media ang naging resulta ng laban sa pagitan ni pambansang kamao Senator Manny Pacquiao at Australian boxing teacher na si Jeff Horn kahapon. Libo-libong tweets ang nakuha ng hashtag na Pacquiao Horn.
Kabilang na dito ang pagpapahayag ng pagkadismaya ng ilang Hollywood at NBA stars. Ang veteranong aktor na si Samuel L. Jackson hindi napigilang magbitiw ng maanghang na salita at pinuna pa ang itsura ni Horn matapos ang laban na tumukoy sa namamagang mukha at hiwa sa ibabaw ng kanang mata ng Australian boxer. Umani ang tweet na ito ng mahigit 11,000 retweets at 23,000 likes. Ang retired NBA star naman na si Kobe Bryant nag-post ng isang reaction GIF ng hindi makapaniwalang mukha ng American rapper at actor na si Ice Cube. Nai-retweet na ito ng mahigit 55,000 beses. Sinundan naman ito ng tweet ng center ng Minnesota Timberwolves na si Karl Anthony Towns na nagsabing nalapastangan umano ang boxing senator. Iba't ibang memes din ang lumitaw sa internet dahil sa tila hindi patas na resulta ng boxing match. Ang isang Twitter user nag-post ng larawan ng isang lalaking bulag na tumutukoy umano sa mga judge habang pinapanood ang laban. Mayroon din nag-post ng larawan ng kontrobersyal na Miss Universe 2015 host na si Steve Harvey. Hawak ang scorecard na nilagyan ng pangalan ni Manny Pacquiao bilang winner. Sa huli, libu-libong netizen pa rin ang nagpakita ng pagsuporta sa boxing legend at nagsabing nananatili itong kampyon para sa kanila. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Dapat may rematch. Magsasagawa ng exhibition game ang mga dating malalaro sa PBA at UNTV Cup Executive Selections bago ang championship game ng AFP at PNP sa UNTV Cup Executive Face-Off sa Smart Araneta Coliseum sa July 10. Narito ang report ni Bernard Dadis. Ilang araw na lamang ay masasaksihan na ang pinakaabangang bakbakan ng AFP Cavaliers at PNP Responders sa finals ng UNTV Cup Executive Face-Off sa July 10 sa Smart Araneta Coliseum. Ngunit bago ito, isang kapanapanabik na exhibition game ang matutunghayan mula sa mga dating professional basketball players at selections ng executives mula sa kupunan na lumahok sa off-season game. Pangungunahan ng samahan ng mga dating professional na basketballista ng Pilipinas ni na UNTV Cup Commissioner Atoy Co at Deputy Commissioner Ed Cordero. Kasama ang mga nagsilbing haligi at hinanga nating mga Pinoy sa mundo ng basketball na sina Ramon Fernandez, Philip Cesar, Bogza Dornado, Jojo Lastimosa, Ronnie Magsanok, Alan Kaidik, Dindo Pumaren, Bong de la Cruz, Vince Season, Bong Hawkins, Olsen Racela, Art de la Cruz, Noli Locsin, Kenneth Duremdes, Jericho Diniera at Pido Harencio. Ang executive selections naman ay magmumula sa mga koponan na kalahok ngayong UNTV Cup Executive Face-Off. Mula sa Judiciary Magis ay sina Supreme Court Administrator Jose Magdas Marquez, Deputy Court Administrator Raul Villanueva at Associate Justice Edwin Sorongon ng Court of Appeals. Mula naman sa Department of Justice ay sina Undersecretary Erickson Balmes, PCGG Commissioner Reynold Munsayak, Makati City Prosecutor George Catalan, Deputy City Prosecutor Christopher Garbida ng Makati at Assistant City Prosecutor Alexander Suarez. Samantalang sina Commissioner Nicanor Faeldon at Deputy Commissioner Gerardo Gambala mula sa BOC Transformers at si Senator Joel Villanueva mula sa Senate Sentinels. Sa pamamagitan ng exhibition game ay 1 milyong piso ang ipagkakaloob sa samahan ng mga dating profesional na basketballista ng Pilipinas na tumutulong sa pagpapagamot ng mga dating basketballista. Magkakaroon lang po tayo ng kasiyahan, magkakaroon po tayo ng selfie, magkakaroon po ng picture taking. Kaya sana manood po tayo lahat. Pumunta po tayo sa Araneta. Inimbita ko po kayo na manood po sa Araneta. Matatanda ang una rito ay nagsagawa na rin ng exhibition game ang mga basketball legend ng Pilipinas noong April 2015 sa Araneta Coliseum kontra selections ng UNTV Cup Season 3 kung saan 1 milyong piso ang naitulong sa pagpapagamot ni Samboy the Skywalker Lim. Ang lahat ng ito'y bahagi pa rin ng serbisyo publiko ng UNTV sa pangunguna ni Mr. Public Service Kuya Daniel Rason. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. In other news, huge crowds celebrate Canada's 150th anniversary on Saturday. Sheila Reyes reports.
Revelers, police, and some protesters have converged on Canada's national capital on Saturday as the country marked its 150th anniversary. The celebrations included a concert, colorful parade, and a massive fireworks display. It's a celebration of a country that is welcoming to everybody in the world. We are very unique in that, and we are very fortunate. Immigrants also joined the revelries. Well, Canada Day means celebrating diversity, celebrating our differences, and becoming one, and just celebrating ourselves as a nation there. But I'm a Canadian citizen now. I just expect it to be a welcoming and warm country that it has always been. With the increasing political hostility in the world, it's nice to have a place where you can come home and call it home and not feel an outsider. But the biggest bash is at Parliament Hill in Ottawa, where hundreds of thousands of people gathered in excitement. Canada Day, held on July 1 each year, marks the merging of 4 former British colonies into a single new country. It is a national holiday. The country grew in size in the years that followed and finally achieved complete autonomy from the UK in 1931. Sheila Reyes, UNTV News and Rescue, Toronto, Canada. Wagi sa first weekly elimination ngayong buwan ng A Song of Praise Music Festival ang awiting If You Believe ng isang Filipino-Canadian singer-songwriter. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Sa unang pagkakataon, sinubukan ng Filipino-Canadian singer and songwriter na si Gio Levy na lumikha ng praise song at sumali sa ASOP Music Festival. Romantic songs ang talagang hilig na isulat at awitin ni Gio. Ang ilan sa kanyang mga cover at compositions ay sumisikat pa sa YouTube. Ngunit kahit iba ang music genre, pinatunayan ni Gio ang kanyang husay bilang composer ng umani ng mga positibong komento ang kanyang obra na If You Believe at tanghaling weekly winner kagabi sa ASOP TV. It feels like it's your turf. It is your most comfortable writing language. So you wrote well and it's maganda ang kwento. Very commercial siya eh, you know. I mean, the recall is very easy. It's just very suave and very flowing. But there are lines here na kailangan i-trim down eh. Medyo fatty ng konti. Bagamat ilang beses nang nakapagtanghal si Gio kasama ang ilang mga local at international artist at may malawak na ring kaalaman sa musika, malaki pa rin ang pasasalamat niya sa ASOP judges dahil sa mga panibagong natutunan. Actually, marami akong natutunan sa kanila. Especially what Sir Junji said about first person, second person, third person. Ngayon ko lang natutunan yun, actually. And now, para sa akin, parang tapos na yung song, but I'd like to experiment with another song of praise in a different perspective, as they taught. Natalo ng awiting If You Believe sa unang weekly elimination ngayong Hulyo ang You Are Savior ni Ian Jerome Golyaba mula sa Marikina. At Jesus na likha ni Romel Wahing na mula naman sa Zamboanga. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita sa anumang panig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.